first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba yung pag-iingat, lalo na sa mga babiyahe ngayong Kapaskuhan. Sa Ayungon, sa Negros Oriental, 8 sakay ng isang multicab ang nasawi. Nahulog sa bangin ang sasakyan matapos mawalan umano ng kontrol at preno. Sa Binangon ng Rizal naman, tumagilid ang isang jeepney sa kalsada matapos sumalpok sa isang kotse. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Kanya-kanyang lusot ang mga pasahero sa bintana ng tumagilid na jeepney sa Binangonan, Rizal. Ang ilan naman, inalalayang makalabas sa entrada ng jeepney. Nakuhanan ni News Cooper Eric Diaz ang disgrasya sa Manila East Road sa Barangay Tagpos pasado alas 6 ng umaga kanina. Ayon sa ilang pasahero, mabilis ang takbo ng jeepney hanggang bumulusok. Bumangga sa kotse at tuluyang tumaob. Wasak ang nabanggang kotse at bumigat ang traffic sa lugar hanggang sa matapos ang clearing operations. Sa trahedya naman nauwi ang biyahe ng 20 taong papunta sanang Dumaguete, Negros Oriental para makiramay sa patay. Habang paakyat kasi sa matarik na bahagi ng kalsada sa sitio Tumampon sa Barangay Tigib sa bayan ng Ayungon ay nawala ng kontrol at preno ang multicab at tuluyang nahulog sa bangin. Bagaman hindi malalim, ayon sa kapitan ng Barangay Tigib, 3 beses itong nagpagulong-gulong sa mga malalaking bato na agad na ikinamatay ng 5 pasahero. 3 iba pa naman ang nadala sa Negros Oriental Provincial Hospital, pero idiniklarang dead on arrival. Critical naman sa parehong ospital ang 4 kabilang isang bata at ang driver ng multicab. Isa ang nagtamo ng minor injury at nakakonfine sa Bindoy District Hospital. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, at para iwas hassle sa biyahe lalo ngayong Kapaskuhan, dapat legal public transportation ang tangkilikin. May mga bumibiyahe kasi mula Quezon City hanggang Visayas pero kolorum pala. Pati terminal nila, illegal. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nabulabog ang garahe ng mga passenger van na ito sa Cubao, Quezon City. Saan na din sila? Lahat yun po na parehas. Nang i-operate ng pinagsanib na puwersa ng PNP Highway Patrol Group at Land Transportation Office ang kanilang garahe. Ayon sa HPG, illegal ang terminal at puro kolorum o walang prangkisa ang mga passenger van. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mamasada at magsakay ng mga pasahero pero nang buksan ng mga otoridad ang pintuan ng mga heavily tinted na van, Saan kayo papunta? Matlog sama. puno na ng pasahero ang ilan. Naibigay po na tip ng isang mga transport group na kung saan may mga grupo po ng gumagamit po ng mga anti-colorum na sasakyan. May mga illegal documents po silang dala-dala rin at hindi po ito talaga din rehistrado. Ang masaklap bumibiyahe at nakararating pa pala ng walang lisensya hanggang Northern Luzon at Visayas Region ang mga van. Tinatangkilik dahil mura raw. Kung ang normal na ruta ay nakakapagbayad po yung ating po mga kababayan sa normal na transaksyon ay umaabot po ng 650 to 1,000 pesos. Sila naman po ay kumukuha ng hindi po baba sa mga 400 to 600 pesos. Dito pa may kinuha pa may mga van. Pero ang problema, sabi ng HPG, kapag nasangkot na ito sa disgrasya, mas mabigat ang kakaharapin ng mga pasaherong tumatangkilik. Ang isa po sa nakakatakot at isang pangit po na resulta para po nito para sa mga pasahero ay wala po talaga silang mahahabol na anuman pong danyos or tulong sa mismong driver. Gayong ito po ay illegal at wala pong literal na prangkisa. May mga minomonitor pa ang PNP HPG para muli putol po natin ang transaksyon po para po sa mga anti-colorum po ng mga sasakyan. 6 na driver ang isinama sa LTO, 6 na van ang inimpound. 200,000 pesos ang multa ng bawat driver na hindi pa nagbibigay ng kanilang panig. Paalala ng HPG. Maging mapanuri po ang ating mga kabayan kapag sila po ay sasakay po sa mga private na mga sasakyan. Mas marapat lamang po na sila din po ay tumangkilik talaga ng mga lehitimo at may mga prangkis ka po mga sasakyan.
Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa pag-inspeksyon agad ng mga sinitang flood control project sa Bulacan, sumabak ang mga bagong district at assistant district engineer sa probinsya. Sumailalim sila sa masusing pagsisiyasat para matiyak na walang koneksyon sa mga pinalitan at binalaang huwag gagaya sa kanila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Paalala at babala sa anino ng katiwalian ang lamesang ito, kung saan ipinakilala ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga bagong opisyal ng Bulacan 1st Engineering District Office. Ito raw kasi ang lamesang ginamit ng mga dating pinuno ng distrito na sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez para sa paghahati-hati ng milyon-milyong pisong kickback sa mga flood control project. Dito ginapag nung papagitan nitong dalawang to, ni Alcantara at saka ni Hernandez, yung, magkano daw to? 300 million daw to? Oh, 300 million na pinagparte-partehan nila. And I think it's very important to use this as a symbol kasi kailangan itong buong district office na to, na kung saan talagang sumabog itong napakalaking skandalong ito, symbolic to din ng pagbabago. Ang maduming kalakaran na ito ang ayaw na raw maulit ni Secretary Dizon kahit kailan. Kaya may matindi siyang bilin sa bagong talagang DPWH engineer sa Bulacan. Ang kabilin-bilinan ko lang sa kanilang dalawa, huwag kayong gagaya dun sa mga papagitan ninyo. Kasi kung gumaya kayo, kung ano mangyayari sa kanila, yun din ang mangyayari sa inyo. Si Engineer Kenneth Fernando ang magsisilbing OIC District Engineer. Nagmaster siya ng Civil Engineering sa Japan at 10 taon nang nagtatrabaho sa DPWH. Si Engineer Paul Lumabas ang OIC Assistant Engineer. Siya ang OIC ng Planning Division at galing sa Private Public Partnership Service ng DPWH sa Central Office. Kapwa sila bahagi ng second batch ng DPWH Cadet Engineering Program. Sabi ni Dizon, matinding vetting ang isinagawa ng DPWH sa dalawang ito para matiyak na walang kahit anong koneksyon kina Alcantara at Hernandez. OIC Regional Director naman si Assistant Secretary Romel Telio na retired 2-star General ng Philippine Army. Isinabak agad sa trabaho ang tatlo at isinama sila sa inspeksyon sa flood control project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit na dati nang ininspeksyon ni Pangulong Marcos dahil sa mga substandard at ghost flood control projects. Ayon sa DPWH, humigit kumulang 770 meters na istruktura ang kailangan itayo dito para maiwasan ang pag-agos ng tubig papunta sa mga kabahayan. Isa pa sa kailangan nilang solusyon ngayon ay ang right-of-way issue dahil may mga nakatayong bahay sa daraanan ng istruktura. Ang mga nasa likod ng palpak na flood control project dito, sabi ni Dizon, iniimbestigahan na at haharap na sa hustisya. 7 months in 1 year. Bumabaha dito. Lahat ng mga involved dito, kasama na sila Sims, Wawaw, may mga St. Timothy din ata dito. Lahat yan, may kaso na. No? At most likely, ma-file na sa korte ng ombudsman yung mga kasong ito. Isara natin yung gap. So, sisimulan na nila yung proseso. Immediately, kailangan pong ma-partially survey habang inaayos po yung design ng flood control. And at the same time, magkaroon ng coordination meeting dito po sa lugar. So while hinihintay po yung pondo, na paghahanapan ng pondo, pwede pong gamitin yung time na yon para gawin lahat ng studies. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kaliwat kanan na naman po ang sunog bago magpasko tulad ng naganap sa Bacoor, Cavite kagabi at sa Mandaluyong nitong Biyernes. Bagaman karamihan ay dahil sa problema sa wiring, may mga dahil sa paputok o napabayaang kalan. Nakatutok si Chino Gaston. Magpapaskong walang maayos na tahanan ang 55 pamilya matapos masunugan sa sitio Bulate ng Barangay Dulong Bayan sa Bacoor, Cavite pasado alas 8 kagabi. Sinafety ko lang po yung pamangkin ko tsaka yung mga papeles namin. Papeles tapos yung gasol. Konti lang naman po yung na-safety namin. Mabilis, sobra. Wala na iligtas kahit ano. Mga anak ko, mga pamilya ko, prioritize.
Yun lang naman. Number one na challenge natin doon, sir, ay yung kalsada. Talagang makipo. Pasado alas 10 na kagabi nang makontrol ang sunog na tumupok sa halos 400,000 pisong halaga ng ari-arian. Nitong Biyernes lang ay nilamon din ng apoy ang tahanan naman ng 200 pamilya sa barangay Pleasant Hill sa Mandaluyong. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy sa parehong lugar. Abot naman sa 19 ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection o BFP dahil sa mga pailaw o paputok mula Enero. Pero karamihan daw ng sunog sa bansa ay dahil sa problema sa wiring o nag-overload na linya ng kuryente. Kasunod naman ang mga dahil sa napabayaang kalan, lalo't maraming nagluluto ngayong kabi-kabila ang mga handaan. Meron pa lang kaming na talaga or na recorded na 16 related na sunog patungkol sa mga firecrackers and pyrotechnics. Habang compared to last year ay merong 39. So sa ngayon meron pang decrease of 58% pero hindi pa tapos ang taon. Electrical pa rin po ang based on our data. Electrical pa rin po ang talagang mas maraming cause ng sunog. At ganun pa rin, ang occupancy mas marami, nabanggit nyo nga, ay residential. Opo. At mabilis nga talaga kumalat kung ito ay nangyari tulad doon sa Mandaluyong nga na dikit-dikit yung kabahayan. Kaya payo ng BFP ngayong Kapaskuhan, huwag iiwang bukas ang Christmas lights kung walang maiiwang tao sa bahay. Mag-ingat din tuwing magluluto at huwag pabayaan ang mga kalan. Iwasan ang paggamit ng anumang uri ng paputok o kung di maiwasan, gamitin lang ang mga legal na paputok o pailaw. Bukod sa mga sunog, marami ring nasasaktan tuwing Kapaskuhan at sa pagsalubong sa bagong taon dahil sa mga ligaw na bala. Babala ng PNP sa mga pulis at gun owners, may one-strike policy sila sa sino mang sangkot. Bukod sa maraming mahaharap sa kasong kriminal, ayaw nang maulit ng PNP ang nangyari sa pagsalubong sa 2025 kung saan isa ang namatay at isang nasugatan dahil sa mga ligaw na bala. Halos 800 naman ang nasugatan dahil sa paputok sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Hinabol at ilang beses na sinubukang harangin ng barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa gitna yan ng mismong maghatid ng ayuda sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Nakatutok si AJ Gomez. 3 barko ng China Coast Guard ang agad namataan ng Philippine Coast Guard nitong Biyernes nang dumating kami rito sa Abad Santos Shoal, 30 nautical miles ang layo sa Sabina Shoal. Di tuloy natupad ang planong salubungin ng PCG ang 20 Filipino fishing boats na hahatiran sana ng tulong sa Abad Santos Shoal. Sa halip, dumiretso na papuntang Sabina Shoal ang ilang mangingisdang Pinoy at doon na sinundan ng Coast Guard mag-aalas 2 ng hapon. Pero nag-cut ang barko ng China sa daraanan ng barko ng Philippine Coast Guard at dumikit ng hanggang 300 yarda na lang. 3 beses ding nag-radio challenge ang China Coast Guard. This is China Coast Guard vessel 504. You have entered the adjacent waters of China's Gemini Reef. Leave immediately. Philippine vessel 4411. This is China Coast Guard vessel 504. You have entered the adjacent waters of China's Gemini Reef. Itinuloy ng Coast Guard ang misyon pero muling namataan ang barko ng China Coast Guard mag-aalas 5 ng hapon. Hinabol nito ang barko ng Philippine Coast Guard sa kanang bahagi nito. Hanggang sa ikat nito ang Philippine Coast Guard na napilitang huminto. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Pasado alas 5 ng madaling araw ngayong Biyernes, December 12, nang makarating itong vessel ng Philippine Coast Guard na aming sinasakyan dito sa Abad Santos Shoal, agad namataan ng PCG ang 3 vessel ng China Coast Guard. Sa mga punto pong ito ay pinalilibutan o pinaliligiran na po ng CCG itong vessel ng PCG, gayon din ang vessel ng mga Pilipinong mangingisda. Sabado, pagsikat ng araw ay nadagdagan pa ang barko ng China. Bukod sa 4 na barko ng China Coast Guard, ay meron ding isang Chinese militia vessel. Pasado alas 7 po ng umaga nang makita na po namin itong mga FFBs o Filipino fishing boats. Dito po yan sa Abad Santos Shoal. 20 po yan, nabibigyan po ng supplies ng PCG. Habang abala sa pag-aabot ng tulong ang Philippine Coast Guard, 2 Chinese aircraft ang nagpaikot-ikot sa himpapawid. Pagsapit ng hapon, nilaunch naman ng Philippine Coast Guard ang Islander 251 para sa Maritime Domain Awareness Flight nito sa vicinity ng Abad Santos Shoal.
Mag-aalas 7 po ng umaga ngayong linggo, December 14, sa pag-andar po ng sinasakyan namin PCG vessel dito po sa vicinity ng Abad Santos Shoal ay nakalalapit po itong China Coast Guard vessel na 23520 na aabot po sa tinatayang 200 meters. Kung aatras po itong PCG vessel ay aatras din po itong CCG vessel. Talaga pong malapitang minomonitor ng CCG ito pong PCG. Binabantayan ng PCG ang mga mangingisda na di makaalis sa Abad Santos Shoal dahil sa malalakas na alon. Ayon sa PCG, kailanman ay di patitinag ang Pilipinas sa anumang pangaharas ng China, lalo na sa mga Pilipinong mangingisda. Siniguro ng PCG na katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno na ipagpapatuloy ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ang ating pong Philippine Coast Guard, despite of our limited assets, we're going to strategically deploy our vessels in those areas na alam nating pinupuntahan ng ating mga mangingisdang Pilipino. And despite of the bad weather condition, the harassment, the bullying na ginagawa ng China Coast Guard sa ating mga mas maliliit na Coast Guard vessel, it will not prevent us in ensuring the safety and security of our Filipino fishermen. Mula rito sa West Philippine Sea at para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Bukas ang gobyerno na makipagtulungan sa United Nations Convention Against Corruption para maaresto si Zaldico na iniugnay sa manumalyang flood control projects. We can explore UNCAC as it has international cooperation mechanisms, but it will have to depend on the country. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. Isinad dito kasunod ng suwestyon ni Senator Ping Lacson para anya mapadali ang paghahanap sa dating mambabatas. 170 bansa ang bahagi ng tratadong ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakausap na ng palasyo ang Department of Foreign Affairs, Justice at Interior Department. Kaugnay nito, sa ngayon, koordinasyon pa lamang sa Interpol ang meron para matuntun si Ko. Binanggit naman daw ng DILG na nakarefer na ang suwestyon sa Commission for Transnational Crimes. Humarap sa ICI pero humiling ng executive session si Congressman Nicanor Briones na inakusahan ng mga diskaya ng paghingi umano ng komisyon. Di naman sumipot sa muling pagpapatawag ng komisyon ang umano'y nasa likod umano ng allocable. Huling araw pa naman ito ng pagpapatawag ng resource person at ng isang commissioner. Nakatutok si Joseph Moro. I gave the 30-day notice of irrevocable resignation. Walang sasabay na iba. Okay na ako. Kung si dating Public Works Secretary Rogelio Singson tiyak nang walang atrasan sa pagre-resign bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa kalusugan, si Commissioner Rosana Fajardo tikom ang bibig kung magbibitiw nga sa pwesto, bagay na binanggit ni Baguio Mayor Benjamin Magalong. Last day na po ni Com Singson today. Si Com Fajardo ba? Anong pasabi sa inyo? No comment muna. Ito na ang huling araw na magpapatawag ng mga resource person ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi naman tumugon sa sapina ng ICI si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Si Cabral ang umano'y nasa likod ng mga allocable o mga pondong inilaan para sa mga mababatas sa budget ng DPWH. Humarap sa pagdinig si AGA Party List Representative Nicanor Briones na itinuro ng mag-asawang diskaya na humingi umano ng 10 hanggang 25% ng komisyon. Pinagbigyan ng komisyon ang hiling niyang executive session. Why would you have flood control project pag sa party list niyo? Why would you have that? Okay. Nasabi naman po niya lahat na siya ay walang kinalaman at wala siyang alam sa lahat ng mga naging aligasyon laban sa kanya. Ito ay lahat-lahat. Party list siya, kailangan talaga niya ng flood control? Wala po siyang flood control projects. As in never? Wala po. Pumayag naman sa livestream ang mga opisyal ng Department of Budget and Management o DBM na tinanong ng ICI kung paano hihigpitan ang pagmumonitor sa budget. Ayon kay Singson, tinatayang nasa 271 billion pesos ang insertion o halaga ng mga proyekto na isiningit ng mga mambabatas sa General Appropriations Act of 2025. Bukod pa ito sa 200 billion pesos na budget ng DPWH na kung tutuusin ay may kasama ng mga proyekto mula sa mga lokal na pamahalaan. Kaya para kay Singson, bakit hindi na lamang magsumite ng proyekto ang mga lokal na pamahalaan sa National Expenditure Program pa lamang o yung budget na isinusumite ng Pangulo sa Kongreso?
Para rin nasasala ito ng mga Regional Development Council, bagay na sinang-ayunan ng DBM. Ang problema, binigyan mo na ng allocation, ginalaw pa yung NEP. Nagdagdag pa. Sobra-sobra na yun. Kaya tayo nang kaganito. Better limit sa NEP than magdagdag pa sa legis. I guess. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Chika Minute na mga kapuso, maghahatid ng buwan naman ng chika ngayong Lunes. Walang iba kundi si mukha ng batis ng katotohanan sa Encantadia Chronicle Sangre, si Ashley Rivera. Ashley? Thank you, Miss Mel, and good evening mga kapuso! Wiser and more careful na raw ngayon si Carla Abellana pagdating sa usapang love life matapos ang kanyang engagement announcement. Sa kabila niyan, si Carla may espesyal na nilulook forward ngayong Disyembre. Makichika kay Aubrey Carampel. Just recently, inamin na ni Kapuso star Carla Abellana na engaged na siya sa kanyang non-showbiz fiancé. Matagal nang sinasabi ni Carla na gusto niyang maging private ang kanyang love life, kaya mas maingat siya kung ano lang ang kanyang ipinopost. Sa dami na ng mga naging experiences ko, mga pinagdaanan ko, of course, more mindful, mas wise, mas careful, marami nang natutunan, and in a way, mas protective na of whatever I have left and whatever I currently have. Nang tanungin namin kung may espesyal siyang nilulook forward this December. Marami namang special na magaganap this December. Unang-una, Pasko. Christmas is my favorite time of the year. It's something that I look forward to as early as January. Maniwala man kayo. September 1 pa lang po, may Christmas tree na po ako sa bahay. Mga ganung bagay po. Excited na rin si Carla na mapanood ng fans ang kanyang pinagbibidahang Metro Manila Film Festival entry na Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Kasama ni Carla sa movie si ex-PBB housemate Ashley Ortega, na puno rin ng pasasalamat ang puso sa dami ng blessings na natanggap niya ngayong taon. Bukod sa MMFF movie, ay nagsimula na rin siyang mag-taping ng bagong pagbibidahang Kapuso series na Apoy sa Dugo. This year has been a great year for me. So I feel like I want to end the year with working also with the people who loves me sa show. Gusto ko talaga ending the year with a lot of blessings as well. So trabaho talaga yung goal ko this year. Busy rin with work ngayong December ang co-star rin nila sa pelikula na si Sparkle star Isabel Ortega. Kaya nga raw, looking forward siyang makabawi sa kanyang pamilya after Christmas. Kasi work mode tayo ngayong Pasko. Magka-holiday naman kami ng family ko sa Hong Kong. Okay. Yeah, so first time ko mag-New Year out of the country. So sobrang excited ako for that. Kasama rin sa movie ang iba pang Kapuso at Sparkle stars na sina Manilyn Reynes, Dustin Yu, Althea Ablan at Matt Lozano. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Hinampas, minura at pinagbantaan pa umano ng driver ng pickup ang isang nagkakariton. Sa harapan naman ng umiiyak nitong anak. Yan ay matapos umanong mabangga ng kariton ang pickup. Ang ipinataw na parusa ng LTO sa pagtutok ni Oscar Oida. Pinanggaja, tinagin niya ako ulit. Okay na sana, tinagin niya ako ulit. Nauwi sa pananakit ang galit ng isang driver sa nagtutulak ng kariton na si Crispin Villamor. Sa gitna ng kanyang pagmumura at paghampas kay Crispin, maririnig ang iyak ng isang bata. Kuya, wag ka manakit, kuya! Kwento ni Crispin habang nagtutulak ng kariton sa may barangay San Roque sa Antipolo City nitong Sabado ng gabi. Nakasalubong niya ang isang puting pick-up. Dire-diretso daw ang takbo nito at muntik pang mabangga ang kanyang kasamang anak. Buti na lang daw at naiiwas niya ito hanggang sa tamaan na raw ng sasakyan ang kanyang kariton. Natulala na lang daw siya nang hampasin sa ulo at pagbantaan ng driver. Parang hindi niya ako nakikita. Parang yung nagkabanggaan na lang, may bumangga na lang po sa kanya, saka po siya bumaba. Parang doon siya nabuhayan. Sabi po niya, papatayin niya daw po ako. Tapos babarilin. Ang kanyang anak halos di raw maawat sa pag-iyak, bunsod ng pangyayari. Masakit po yun para sa atin kasi magulang po tayo eh.
Kasi para pinakita natin sa mga tao na di pinakita mo sa anak mo na hindi mo siya pinagtanggol. Ang video ng pananakit, viral na ngayon matapos i-post ng nakasaksi sa insidente. Nag-antay po kami ng mag-asawa mula umaga hanggang tanghali baka mag-sorry. Pero hindi po kasi nag-sorry. Kaya naisipan ko po na i-post na lang. Kung wala kami doon, baka hindi lang po batok inabot niyan. Nakita lang niya na nakakamera ko Kaya po yun pumasok. Pero nagbanta pa po yun pagpasok niya. Ayon sa Antipolo City Police, nagpunta kanina sa kanilang tanggapan ang driver ng puting pick-up upang makipag-ayos kay Crispin. Nagsadya rito para humingi ng paumanhin din. Sabi niya ay nagkamali siya. Yung sinapak niya sa video, pumunta naman sa police station para linawin din yung issue na inimbestigahan namin na sabi niya hindi na siya para magsampa pa ng reklamo. Nag-issue na rin ng Land Transportation Office ng show cause order upang pagpaliwanagin ang driver na nanakit. Pinatawan na rin ang driver ng 90-day suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ginisa ngayon sa Senado ang isang negosyanteng itinulad kay Alice Go dahil nagpakilalang Pilipino kahit isa umanong Chino. Itinuturing na malaking security concern ng National Intelligence Coordinating Agency ang kanyang pagkatao. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi lang ordinaryong usapin ng pagka-Pilipino ang kaso ng mining executive na si Joseph C. na tulad ni Alice Go ay nabistong isang Chino kahit matagal na namumuhay at nagpapakilalang Pilipino na mayroon pang dokumento. Ayon yan sa Direktor ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. The case of Joseph C., Madam Chair, presents a potential national security considerations that warrant close and sustained attention. Hindi na idinitalye sa pagdinig pero bibigyan ng NICA ng briefing ang Senado ukol sa pagkatao ni C. Sa pagharap sa Subcommittee on Justice and Human Rights ng Senado, inusisa ni Senador Risa Ontiveros si C kung paano siya naging Pilipino. So, Mr. C, saan po kayo pinanganak? Holo, my ongoing case is in CA. So, pasensya na po. I can emote to my life to Devin Silent. Kasi may kaso na pasensya na. Nasa kote. Pirming ini-invoke ni C ang kanyang karapatang manahimik habang nakabinbin ang kaso niya sa Court of Appeals. Nakakuha ng tip at kalaunan, inaresto ng Immigration Agency C noong Agosto sa NAIA matapos malaman na tugma ang fingerprints niya sa isang Chinese national. Fingerprint records in our Alien Certificate of Registration Identification Card database pertains to a certain Chen Zongzhen vis-a-vis certain Joseph C. as being one and the same person. Ginagamit nyo ba yung pangalang ito, yung Xi Zhenzhong? I import. What about Cheng Zhongzhen? Ginagamit nyo ba yung pangalang iyon? I import to be silent. Pero nang tanungin ukol sa pagiging honorary chairman ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce, hindi ito itinanggi ni C. Nang tanungin kung nagkakasama ba sila ng presidential advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Kasama si Michael Yang? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Nakita nyo ba si Tony Yang sa mga events ng chamber? Hindi. Wala rin umanong ugnayan ang samahan nila sa Pilipinas sa Belt and Road Initiative ng China. Nang ipakita ni Ontiveros ang mga larawan na ang mga miyembro ng chamber na pinamumunuan ni C ay nasa China para dumalo sa event ng Communist Party ng China noong 2021. I can import. Sir. They've been too silent. Naging miyembro rin si C ng Philippine Coast Guard Auxiliary, isang volunteer organization ng Coast Guard pero na-delist na nang makwestiyon ang pagka-Pilipino. Sa susunod na pagdinig ukol kay C, ay naisipasumpina ni Ontiveros ang anak nito dahil sa orihinal na birth certificate na nagsasaad na Chino ang mga magulang niya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.
She came, she sang, and she conquered. Si Sofia Malyares ng Project Z ni Coach Zach Tabudlo ang nanalo sa The Voice Kids. Ang kanyang angelic yet powerful voice kagabi muling pakinggan sa chika ni Athena Imperial. Magkakaibang atake at genre ang pambatong musical pieces para sa finale performances ng 4 na finalists ng The Voice Kids kagabi na sina Gianni Sarita ng Benkada ni Paulo at Miguel Guico ng Ben and Ben, Sofia Malyares ng Project Z ni Zach Tabudlo, Marian Ansay ng Jewel Squad ni Julian San Jose, at Yana Gupyo ng Team Believe ni Billy Crawford. Nagduet pa ang mga bata kasama ang kani-kanilang coach at pinahanga ang mga manonood sa kanilang solo finale performances. Sofia Malyares of Project Z! Sa huli, nanalo si Sofia Malyares na kumanta ng The Prayer. Ang kanyang rendition, angelic yet powerful. Si Sofia rin ang nakakuha ng pinakamaraming votes mula sa publiko. And gusto ko i-thank you family ko po for making a way to support me in every way they can po. Yung mga sacrifices po nila, nagpupuyat po sila para sa akin. Hindi kami makapaniwala hanggang ngayon. All the glory to God. Nag-pray po talaga kami for this. And wala, pag malakas lang ang faith natin, naniniwala tayo makakapunta tayo sa dreams natin. Kaya naman saludo ang host at judges ng The Voice Kids Philippines sa mga batang ibinuhos ang kanilang talento sa kompetisyon. Napakagandang experience ito for them to be on the stage of The Voice Kids. Ito yung mga bagay na hindi dapat wini-waste or ipinapawalang bahala kasi ibinigay ni Lord ito for a reason, and that reason is to, inspire other people. Yung lakas nila, it's just hangang-hanga kami because it doesn't matter what genre, kung anong klaseng skill set nila sa pagkanta, palaban lahat ng mga bata. And they're here, all of them are here to win. Hindi kasi lahat obviously tinatawag para manalo. Isa lang yung mananalo. Pero lahat ay tinatawag para iiwan lahat sa stage. And that's why it's very important that they just gave their best. Sobrang laki ng future ng new generation when it comes to music as long as they're guided correctly. 1 million peso cash prize at recording and management contract with UMG Philippines Incorporated ang inuwing premyo ni Sofia. Work hard in your craft and not only practice but also pray in God. Keep your faith in Him. Not only practice but also prayer. When you combine them, perfection. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, bukas na ang opisyal na simula ng Simbang Gabi. Pero syempre, ngayon pa lamang may mga anticipated Simbang Gabi na. Dagsa ang mga deboto, lalo yung may mga panalangin at hiling para po sa Pasko. Mula sa Quiapo Church, nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, nagsisimula na yung 9-day anticipated mass o yung Misa de Aguinaldo. Itong anticipated masses para dun sa mga hindi uubrang schedule para magsimba dun sa Misa de Gallo na magsisimula naman bukas sa madaling araw. Bukod sa pista ng itim na poong Nazareno tuwing Enero, karaniwang dumadagsa tuwing unang Biyernes ng buwan ang mga deboto sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Kalakip ng malalim na debosyon at pananampalataya ng mga deboto ang panalangin matupad ang kanilang hiling, personal man o para sa kapwa. Pero para sa mga debotong dumalo sa unang anticipated Mass sa Quiapo, extra special kung makukumpleto ang 9 na araw ng Simbang Gabi. Sa paniwalang matutupad daw ang anumang wish mo kung magawa mo ito. Ganyan din ang paniwala ng ilang magsisimba sa St. Peter Parish sa Commonwealth, Quezon City, na inabutan namin kanina na binibihisa na Pampasko bilang paghahanda rin sa anticipated masses. Karamihan ng dasal ng nakausap namin ay para sa pamilya bago ang sarili. Na maging maayos yung
pamumuhay namin sa buong pamilya namin, and then lalo-lalo na po yung health po ng magulang namin. Lalong-lalo na po yung ate ko po. May bago po siyang journey sa ibang lugar naman po. Sa sarili, maging RMT po, medtech po. Pero hindi naman kailangang may misa para bumulong sa Diyos ang mga parishioner. Si Luz Corpus nagsadya sa St. Peter Parish para ipagpasalamat na tapos na ang kalbaryo ng kanyang asawa. Maayos ang kanyang paglisan. Although there are some konting nahirapan siya sa dialysis, but eventually I know he is now with the Lord. And I thank the Lord for that. My husband came back to the Lord kasi hindi siya pala simba. But eventually nung na. Walang malaki o maliit na dasal dahil iba't ibang hamon ng tao. Pag stress po sa mga homework po, seat work, ganyan po, lagi po akong humihingi ng gabay, ng tulong kay Lord. At binibigyan naman po niya sa akin yung mga hinihiniling ko po. Sa mga deboto ng Jesus Nazareno, ongoing na po yung 7 p.m. anticipated mass. Meron pang 8 p.m. all nights hanggang December 23. Samantala bukas naman yung Misa de Gallo magsisimula ng 4 a.m. at meron pa uling 5 a.m. all mornings naman hanggang December 24. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Good news para sa mga kawani ng gobyerno, simula ngayong araw ay i-release na ng Department of Budget and Management ng hanggang 20,000 pesos na Service Recognition Incentive. Alinsunod yan sa Administrative Order No. 40 na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 11. Makakatanggap ng 20,000 piso ang mga government employees na nakakumpleto ng 4 na buwang maayos na serbisyo as of November 30, 2025. Prorated naman ang makukuha ng wala pang 4 na buwang maayos na serbisyo. Bukod dyan, inaprubahan din ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng gratuity pay para sa mga contract o service at job order workers ng gobyerno. 7,000 pesos ang makukuha ng mga nakapag-render ng hindi bababa sa 4 na buwang maayos na serbisyo as of December 15. Mas mababa naman ang ibibigay na halaga para sa mga hindi pa nakakakumpleto ng 4 na buwang serbisyo. Sakop nito ang kontrata sa national government agencies, state universities and colleges, government-owned and controlled corporations at mga local water district. Sakto ngayong huling payday bago magpasko, sinamantala na ng ilan ang pamimili ng mga panregalo at pang Noche Buena sa Divisoria. Nakatutok doon live si Mariz Zumali. Mariz! Emil, mahirap man ang buhay sa ngayon, hahanap at hahanap pa rin ang paraan ng ating mga kababayan na gawing espesyal ang ating Pasko. Kaya naman perfect, no? At sumakto nga ngayong payday at meron na uling pambili ang ating mga kababayan para sa kanilang mga panregalo, sa kanilang mga mahal sa buhay at gayon din ang kanilang pang Noche Buena. Hindi napigilan ng malakas na ulan at maputik na kalsada ang mga kababayan nating mamili pa rin dito sa Divisoria, gaya ni Vetrice, na pagkasweldo ngayong araw ay dumayo agad sa Divisoria kasama ang asawa ring teacher para mamili na ng panregalo sa mga anak. Mas priority talaga yung kids kasi 'di ba Christmas is for kids talaga. Gusto namin silang bigyan ng memory na kapag Christmas special. Yun nga lang, di raw muna nila maisisingit ang pang Noche Buena ngayong araw. Kasi syempre, yung Christmas kasi special. So sana kahit papaano, 'di ba, yung handa, pwede naman 'yun pero hindi siya ganoon hindi siya maging special. Hindi man swelduhan, sinamantala rin ng mga negosyanteng sina Donna at Rose Ann na mamili na rin ng mga panregalo ngayong araw. At ang mga patok daw na panregalo sa tingin nila, damit at laruan. Mas magagamit nila ng matagal, ganyan. Mas mura po at saka mas maraming pamimilian. Yan hinahanap ng mga bata Apo. Mga laro-laruan lang po. Kotse-kotsiyan, ganyan, baril-barilan. Sa mga iba pa po, mga damit, mga pangbata. Yan. Ayon sa mga tindera, patok ngayong taon dito sa Divisoria ang mga pink nails, padlock, notebook, cute bags, mugs at tumblers, espada, mga kotse,
At syempre di mawawala ang mga damit. Yung mga bata mahilig sa mga bagong damit, pag meron silang bagong damit, parang masaya na sila. Pero yung iba, laruan. Sa isang grocery store naman, puno na rin ng mga namimili ng pang Noche Buena pati ng mga pang Christmas party. Gaya ni Paul na namakyaw na ng mga sangkap sa spaghetti, macaroni salad at pati mga tsokolating pambigay daw sa mga bata. Luluwas daw kasi galing Isabela ang ilan nilang mga kaanak, kaya talagang nais niyang gawing espesyal ang handa. Tignan natin yung bright side ng hindi puro problema dapat. Siyempre para masaya naman, papaano, pag puro problema, stress lang yan. Pagdating ng New Year, dapat masaya tayo. Si Lilian naman bukod sa ayaw ng siksikan, may isa pa raw siyang iniiwasan. Baka magtaas and at the same time yung bulk of bibili, siyempre mahaba na yung pila. Emil, tumila na ang ulan at sa mga sandaling ito ay mas dumarami pa yung mga kababayan nating dumarayo dito sa Divisoria. Yung mga ilang tindahan naman daw dito ay wala nang saraduhan, 24 oras. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Ngayong 10 araw na lang bago ang Kapaskuhan, ipapasyal namin kayo sa iba't ibang probinsya na may kanya-kanyang paraan ng tradisyon at pamamaraan ng pagdiriwang. Buena mano nating papasyalan ang Indang, Cavite na nagdiriwang din ang kanilang kapistahan kung saan bida ang puno ng irok o sugar palm. Tara, magbalik-bayan tayo sa Indang sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa bayang ito sa Cavite, doble ang selebrasyon ngayong Disyembre. Bukod sa Pasko, ipinagdiriwang din ang kauna-unahang Irok Festival na nagbibigay pugay sa punong irok o sugar palm na mas kilala ring kaong sa Tagalog. Dahil kung ang nyog Tree of Life, puno ng pag-asa namang ituring ang kaong na kabuhayan ang dala sa komunidad. Mga kapuso, alam niyo ba kung nasaan tayo ngayon? Nandito na naman tayo sa Indang, Cavite, ang tinaguriang Kaong Capital of the Philippines! Ang munisipyo, espesyal na nagbabagong bis para sa kakaibang Paskong tatak Indangenyo. Tampok ang makulay na giant Christmas tree na may taas na 7 metro. Hile-hilerang mga parol at mahigit 50 metrong pinailawang pathway. Isinabay na po namin ang pagpapailaw ng aming mga Christmas lights na kumbaga isa na rin ito sa mga highlight ng aming pagdiriwang ng Irok Festival. Ang kahalagahan po ng Irok sa aming munisipyo ay pinagkukunan po sila ng kabuhayan ng aming mga kababayan na kung saan ito po ay maraming pakinabang mula puno hanggang sa kanyang bunga. At syempre dahil Pasko, hindi mo awala ang mga kakanin. Sinubukan ng sparkle artists at cast ng Sanggang Dikit FR ang mga ipinagmamalaking delicacy ng Indang na perfect pang Pasko. Ang kalamay buna o kalamay indang at ang kaong pie. Ang kaong pie gawa sa locally sourced na kaong or tinatawag na sugar palm. Century-old delicacy naman dito sa Indang ang kalamay buna o kalamay indang. Tara! Tingnan na natin! Sarap mong pie, very rich in flavor. Bawat kagat parang nalalasahan mo lahat eh. Pan talaga ako ng malagkit eh, so panalo sa akin to. Pwede ba mag-uwi? Pwede pa sa lubong to. Tsaka sobrang sarap no. Ang sarap niya pang merienda. Tapos sabayan mo ng kape. Kasi sakto lang yung tamis niya. Yeah. Sobrang sarap. Tsaka di overpowering yung coconut. Balance yung sugar and coconut. Yeah, ang gusto ko dito sa pie na ito, kakaiba siya. First time ko makatikim ng kaong pie. So may distinct flavor siya na galing nga sa kaong. Ang sarap niya.
Sa unang pagkakataon, nagkaroon din ng food bazaar sa municipal grounds. Ang Christmas Food Bazaar na ito dito sa Maindang, Cavite ay sinimulan noong December 1 at bukas ito araw-araw mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng hating gabi. Kaya kung sibugan ang hanap, hindi tayo mauubusan dito. Tara! Diba? Magiging kumpleto ba naman ang Christmas season natin kung wala tong special puto bongbong galing Indang. Oh, kain na! Tikman natin, ha? Ang galing mo naman magluto. Oh, yun, oh! Pinawisan na ako. Na sobrang sarap na palaban tayo dito. Naku, niiwasa ko na yung matamis eh. Pero pag ganito itsura ng parang mahihikayat ka mag 12 sweets before Christmas. Alam ko na kung bakit tuwing New Year's resolution, pagda-diet ang inuuna natin sa listahan. Kasi pag ganitong magpapasko, talagang hindi ka mapasabak sa mga sangkatutak na kainan. Ang sarap. Gaya ng kaong na nagbibigay pag-asa at kabuhayan, ang diwa ng Paskong Indangenyo na sa pangangalaga at pagpapayabong ng kanilang mga tradisyon. Para sa Balikbayan Paskong Pinoy 2025, ako si Oscar Oidan, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kahit walang bagyo, patuloy na mag-monitor ng updates lalo't posibleng maulit ang mga pagulan bukas sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas maulan na sa Northern Luzon at malalakas agad ang bugos na mararanasan. Meron ding kalat-kalat na ulan sa Bicol Region, Mindoro Provinces, Palawan, ilang bahagi ng Samar at Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Magpapatuloy yan sa hapon at matitinding ulan pa rin ang dapat paghandaan sa Northern Luzon. Maging alerto dahil malaki ang banta ng baha o landslide. Mas marami na ring uulaning probinsya sa Mindanao. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin maulit ang mga pag-ulan bukas. Ayon sa Pag-asa, 3 weather system ang nakaka-apekto sa bansa, kasama ang shear line, amihan at easterlies. Hindi rin naalis ang posibilidad na may mabuong bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kasabay ng pagbibitiw sa BICAM ay sinisi ni Congressman Romeo Momo Sr. ang politika bilang motibo umano sa pagsasampa ng reklamong plunder laban sa kanya. Kaugnayan ng mga nakuhang kontrata sa gobyerno ng kumpanya ng kanyang pamilya. Ang politikong nasa likod umano ng reklamo. Kilalanin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Dahil umano sa delikadesa, kaya nagbitiw si Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr. sa pagiging miyembro ng may Cameral Conference Committee na nagsasapinal ng 2026 National Budget. Kasunod yan ang reklamong plunder laban sa kanya dahil sa mga kontratang nakuha sa DPWH ng kumpanyang itinayo niya, ang Surigao La Suerte Corporation o SLSC. Not because of guilt, not because I'm guilty, but because I wanted to insulate and isolate BICAM from any politika, no? Naghinayang din ako because I should be part of the history. dahil this is the first very transparent BICAM, ano? Iginit niyang nang manalong kongresista, nagdivest na umano siya ng shares. Anak na niya ang tumatayong chairman nito. Meron po kayo maipapakitang pruweba, Congressman Momo, na yung actual na pagdadivest po ninyo sa korporasyon na nabanggit natin? Well, in due time rin, yes. Legally, ipapakita natin yan when the time comes. Git niya, ang sinasabing 1.4 billion pesos na halaga ng mga kontrata ay nakuha ng kumpanya ng pamilya mula 2017 hanggang 2022. Ang mga kumpanya namang nakuha ng anak ng manalo siya noong 2022, hindi umano mula sa kanyang distrito. I think ang iba dun, mga ka-joint venture lang yan. Yun ang alam ko. But definitely wala sa aming distrito. Hindi nyo ba nasabihan ng inyong anak na huwag ka munang pumasok dyan
sa mga kontrata sa pamahalaan dahil naglilingkod ako sa pamahalaan ngayon. And in fact, kayo po ang chairman ng Committee on Public Works. Sa ngayon, actually, walang mga kontrata yan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Bukod sa kuryente, may anunsyo na ring dagdag singil sa tubig pagpasok ng bagong taon. Inabiso yan ng Maynilad at Manila Water. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Magiging mas mahal ng halos 30 pesos ang singil sa tubig ng Manila Water sa mga kumokonsumo ng 10 cubic meters. Mahigit 66 pesos increase naman para sa 20 cubic meters na konsumo at mahigit 135 pesos sa mga kumokonsumo ng 30 cubic meters kada buwan. Sa Maynilad, magiging mas mahal na mahigit 5 pesos ang singil sa mga kumokonsumo ng 10 cubic meters pababa. Mahigit 19 pesos para sa mga kumokonsumo ng hanggang 20 cubic meters at mahigit 39 pesos sa mga kumokonsumo ng 30 cubic meters. Simula Enero 2026, magiging epektibo ang mga taas singil. Nauna nang sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na bahagi ito ng ika-4 na tranche ng rate rebasing o inaprubahang adjustment sa singil sa tubig base sa capital expenditure o gastos ng mga water concessionaire sa pagsasaayos ng kanilang pasilidad. Pinagbantay po natin ang kanilang capex spending. Yung Manila Water ay from 2023 to 2025 ay gumastos na po sila ng 48.5 billion pesos. Yung Maynila naman ay gumastos ng 75 billion pesos. Ayon sa MWSS, mas malaki ang taas singil ng Manila Water dahil kasabay raw ang aumento sa environmental charge nito matapos mapalawak ng Manila Water ang sewer coverage nito sa 30% mula 25%. Sa Manila Water ay nagkaroon po ng increase ng environmental charge dahil po na they were able to increase their sewer coverage na from 25% to 30%. Ito po ay dahil sa 2022 nagkaroon po ng rate rebasing. Ito po ay ang fourth tranche na po. Para sa mga kwalipikadong household, lalo na ang mga kabilang sa 4Ps, hinihikayat ng MWSS na magparehistro sa Expanded Water Lifeline Program kung saan mas mababa ang singil sa tubig. At kumpara sa dating hanggang 10 cubic meters lang ang konsumo, tinaasan na ito ngayon sa 20 cubic meters. Ang monthly water bill po nila ay mas mababa. Katulad po sa 10 cubic meters ulit sa Manila Water ay 95.64 centavos lang po. Kailangan po ay 4Ps po sila at mag-register po sila sa Manila Water at Maynila. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, update na tayo sa 2025 Southeast Asian Games kung saan nakaka-23 ginto na ang Pilipinas. Mahigit 30 naman ang silver at mahigit 70 na ang bronze. Mula sa Thailand, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, katatapos lang dito ng bronze medal match ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team kontra Indonesia pero bigo po silang manalo. Pero nanalo naman po ang Pilipinas o nakaginto, 6 na ginto ang Pilipinas ngayong araw. Panalo rin po si Pinay tennis player Alex Ayala sa kanyang unang laban dito sa SEA Games sa Thailand. Sa dami ng Pinoy na sumisigaw at nag-cheer, tila ginanahan si Filipino tennis ace Alex Ayala sa laban niya kontra Malaysia sa quarterfinals ng women's singles sa 33rd SEA Games sa Thailand. Straight sets win si Ayala, 6-3, 6-1. Kaya may sigurado ng medalya si Ayala at aabante sa semifinals. Very happy with the first round. Presented good challenges. Masaya ako sa crowd, madaming nanood. Maraming salamat sa support. Maging sa tennis mixed doubles, aabante na rin sa semifinals si Ayala at Francis Cassie Alcantara. Pati ang Gilas Pilipinas men's team semifinals bound na rin matapos pataubin ng koponan ng Vietnam. Dagdag naman sa gintong medalya ng bansa, ang golden lift na ibinigay ni Pinoy Olympian at weightlifter Elrin Ando sa 63 kg event ng weightlifting. Kabuuang 229 kilograms ang matagumpay na nabuhat ni Elrin. Nakaginto rin si Jones Liabres Inso sa men's wushu taijikwan at taijijan. Ang panalo ni Jones, kasunod lang ng pagdomina naman ni Agatha Wong sa women's division. Pang-6 na gold na ito ni Agatha mula nang sumali siya sa SEA Games. To get an opportunity to represent your country
So now that I ended my year with, a gold medal, I'm really happy. Gumawa rin ng marka sa Philippine sports history ang Philippine Judo Team matapos magwagi ng gold sa Judo Mixed Team event. Kauna-unahang ginto ito ng Pilipinas sa nasabing judo event. 4 na ginto rin ang nakuha ng Team Pilipinas sa practical shooting. Ang bagyan ni Rolly Nathaniel Texon, Edsel Gino, Erin Matea Nicor at Genesis Pible. Kahapon, napaiyak backstage ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas, ang weightlifter na si Heidelin Diaz. Bigo kasi siyang makakuha ng medalya sa SEA Games, bagaman nakapang-4 pa rin sa ranking. I did not win any medal for the Philippines this SEA Games. May injury ako and nahihirapan ako mag-drop weight. It's not an excuse. But at the end of the day, hindi ako sumuko. Nag-prepare ako and I'm happy to represent our country. Heart-pounding semifinals naman ang laro ng Women's National Football Team kontra Team Thailand. Tabla ang score 1-1, kaya nauwi ang match sa penalty shootout. Pero sa huli, wagi ang Pilipinas at lalaban para sa gintong medalya. History itong maituturing dahil ito ang unang beses na nakapasok ang women's football team ng Pilipinas sa SEA Games Finals. Emil, hanggang Sabado na lang itong 2025 SEA Games. Sa ngayon, 23 ang ating gold medal. Ang target ng Philippine Olympic Committee ay 60 o 6 na pong gold medal. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Kinwestiyon dahil tila pork barrel umano ang isang programa para tulungan sa pagpapagamot ang mga mahihirap na nilaanan ng 51 billion peso sa panukalang national budget. Itinanggi yan ni Senate President Tito Soto. Aalisin din umano ang paggamit ng guarantee letter mula sa mga mambabatas para mabigyan ng tulong medikal ang nangangailangan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nitong nagdaang weekend, naging mainit ang talakayan sa Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2026 national budget ukol sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Mula kasi sa 24.4 billion pesos sa National Expenditure Program ng Pangulo, naging 51 billion ito sa BICAM. Ang MAIFIP ay tulong medikal sa mga Pilipinong indigent o financially incapacitated na hindi kaya magbayad sa ospital. Pwede itong gamitin sa inpatient at outpatient services, comprehensive check-up, dialysis, gamot at professional fees ng doktor. Hawak ng Department of Health ang pondo ng MAIFIP. Pero sa mga nagdaang taon, lumaganap ang paggamit ng guarantee letters o GL mula sa mga politiko gaya ng mga senador at kongresista na nangangakong bibigyan nila ng tulong medikal ang isang pasyente. Karaniwang susulat o pupunta sa opisina ng politiko ang nanghihingi ng GL. Hindi yan pork barrel. Hindi namin iaalaw magkakaroon. Pork barrel, medical assistance yan, diretso. Hanggat maaaring alisin namin yung GL. Pero sa diretso na sa DOH at diretso sa PhilHealth ang funding. Pero para sa ilang taga-civil sector, walang ibang muka ang MAIFIP kundi pork barrel. Sabi ni Cardinal Pablo Virgilio David sa kanyang open letter sa mga senador at kongresista, gumagana raw kasi ang MAIFIP sa pamamagitan ng guarantee letter system kung saan makakakuha lang ng tulong kung may endorsement letter mula sa politiko. Hindi na raw karapatan ang healthcare, kundi patronage system na ginagawang utang na loob ang karamdaman. Ang health advocate na si Dr. Tony Liachon, pinag-iisipan ng ireklamo ang MAIFIP sa Korte Suprema sakaling palusutin ito ng Kongreso. Niloloko nila tayo eh. Sinasabi nila hindi pa daw kompletong healthcare system, kailangan daw may MAIFIP. Eh di tama na ngayon. Pagka naibigay lahat yung bayad sa PhilHealth, systematic na yan. Sa ospital na lang tayo magkakaintindihan. Para yung mga pasyente natin hindi nagkakalat just to get the guarantee letters. Namamalimos tayo, nangungutang tayo, nagmamakaawa tayo. Hindi dapat ganyan. Meron tayong anti-patronage special provision doon na bawal ang politiko sa distribution, bawal ang politiko sa mga implementation. In fact, i-amend pa namin yung anti-political patronage special provision, pati
kamag-anak, bawal sila maglagay ng mga tarpaulin. So meron kaming mga safeguards na hindi pwede i-politicize yun. Matapos ang matinding debate sa MyFIP, nilinaw ng DOH na bawal na talaga ang mga guarantee letter. Hindi rin daw kailangan ng GL para makakuha ng MyFIP. Sabi ng Supreme Court decision, dapat ang budget execution sa DOH lamang. Kaya aming ang sinasabi, kinokorek namin, dapat hindi na siya GL. Dapat ituro na lamang ang pasyente papunta sa DOH hospital. Pag pumunta ho kayo dun sa malalaking level 3 hospitals ng mga local government unit, ay hindi nyo na kailangan magpakita ng proof na indigent. Hindi nyo rin kailangan makaawa sa kahit sinong politiko o kahit sa DOH. Basta nandun ho kayo sa LGU level 3 hospital, ward accommodation, bayad na ang bill mo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ilang minuto na lang at maghaharap na sina Bathalumang Cassiopeia at Bathalang Gargan sa Encantadia Chronicles Sangre. Marami pang intense na eksena lalo't galit at nagluluksa si Sangretera sa pagkamatay ng ina. In real life, super proud si Ruru Madrid sa girlfriend na si Bianca Umali at kapatid na si Rere Madrid na bahagi na rin ng serye. Makichika kay Aubrey Carampel. Saya ang hatid ni Kapuso primetime action hero Ruru Madrid sa Global Pinoys nang dumalo siya sa Pistang Pilipino event sa Fukuoka, Japan. Ang lamig ng klima sa Land of the Rising Sun, tinapatan ng mainit na pagtanggap ng fans. Sobrang nag-enjoy ako kasi mararamdaman mo talaga yung pagkasabik nila sa mga kapwa nila Pilipino at ako, ang goal ko naman lagi is madala kahit paano yung Pilipinas doon sa bansa nila. Kung magkakaroon ng free time bago matapos ang taon, plano ni Ruru na bumalik ng Japan, but this time kasama na ang girlfriend na si Bianca Umali. Sa ngayon, nakafocus kasi si Bianca sa taping ng Encantadia Chronicles Sangre, kung saan kasama na rin sa cast ang kapatid ni Ruru na si Rere Madrid. Si Rere na ang gumaganap bilang ang kontrabida ni Tera sa mundo ng mga tao na si Cami. Napaproud ako nung napanood ko yung eksena nila. Parehas silang mahusay. Nagulat ako actually kay Rere. I didn't expect na ganun kalalim yung talento niya pagdating sa larangan ng pag-arte. Si Ruru naman nakafocus daw ngayon sa pagte-training para sa kanyang next project. Para at least once na magsimula na yung panibagong proyektong gagawin natin, nakahanda na tayo. So I'm into Filipino martial arts. Dumalo rin siya sa graduation ng The Big Idea Drama Concept Development Workshop ng GMA Public Affairs, kung saan nag-share siya ng kanyang journey at mga natutunan bilang aktor. Looking forward siyang makatrabaho ang mga sumali sa workshop. The good thing with public affairs, talagang hindi sila tumitigil matuto at maghanap ng mga bagong konsepto at storya na pwede natin maikwento sa mga tao. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga bueno mano kong chika this Monday night. Sa ngalan ni Ia Arellano, ako po si Ashley Rivera. Miss Mel, Sir Emil. Salamat sa iyo, Ashley. Thanks, Ashley. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 10 araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.